Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, I'm calling the session to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion Ari Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasitayas Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato O. Linatok, Honorable Nonato R. Monfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. Invocation. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Luwan Singh. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Proposed ordinances and resolution for second reading, the Honorable Joel Pua is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning din po sa ating lahat ng mga bisita ng dito ngayon. May I ask our Secretary to read the committee report? Mr. Secretary, kindly read the committee report. Committee report, a classification request from agricultural to residential use of Ms. Felina Sillanes of the property with an area of 400 square meters portion of the property with a total area of 1,247 square meters registered under the name of spouses Benito B. Pader and Susana C. Pader, covered by TCT number 072-201002604 with lot number 990-E-2-B-1 located at Barangay Tibig, Lipa City, forwarded by the City Administrator by authority of the City Mayor. Findings. The CPDO certified that subject property registered under the name of spouses Benito B. Pader and Susana C. Pader with a total area of 1,247 square meters covered by TCT number 072-201002604, lot number 990-E-2-B-1, located at Barangay Tibig, Lipa City, is within the residential and/or built-up area according to the approved comprehensive land use plan and revised zoning ordinance of the city. This committee sees no reason why the request should not be granted, provided that the same would not exceed 10% of the total agricultural land area of the city, pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991. Recommendation. This committee to which this matter was referred recommends to this august body the passage of an ordinance reclassifying 400 square meter portion of the property registered under the name of spouses Benito B. Pader and Susana C. Pader with a total area of 1,247 square meters covered by TCT number 072-201002604, lot number 990-E-2-B-1, located at Barangay Tibig, Lipa City from agricultural use into residential use. Respectfully submitted, Honorable Joel D. Bua, Chairman, Honorable Pasitas D. Viste, Member, and Honorable Donato O. Linatok, Member. All signed the committee report. Motion? Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any discussion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number 2014-015 is hereby approved. Next committee report. Mr. Chair, provided po na lahat naman po natin may kopya ng ating committee report, I move that we dispense the reading of the committee report.
Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number 2014-016 hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, supplemental budget of Barangay Calamyas amounting to 64,413.54. Refer to the Committee on Appropriations. Number 2, supplemental budget number 1 of Barangay San Guillermo amounting to 126,414.80. Refer to the Committee on Appropriations. Number 3, kapasyan bilang 2014-21 adopted by Sangguniang Barangay of Barangay Quezon, Lipa City. Isang kapasyan ng Sangguniang na maging purok sa East ang Project 6 na sakop pa ng purok 1 sa Barangay Quezon, Lipa City for review and approval. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 4, ordinansa bilang 02-2014 adopted by the Sangguniang Barangay, Barangay Quezon. Isang kautusan ng Sangguniang Barangay na pagbawal ang pagpasok ng sinuman sa lupain o looban ng may looban sa Barangay Quezon, Lipa City for review and approval. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Peace and Order. Number 5, ordinansa bilang 01-2014 adopted by Sangguniang Barangay, Barangay Quezon. Isang kautusan ng Sangguniang Barangay na itali o ikulong ang mga aso na nagkalat sa kalsada ng Barangay Quezon, Lipa City for review and approval. Refer to the Committee on Health and Sanitation. Number 6, letter of Kenneth E. Florek of Little Fuse regarding their previous request to the SP dated December 4, 2013 for the passage of an ordinance for the budget allocation of 50% of their RPT refund amounting to 4,749,465.56. Such refund is being proposed to be taken from the general fund 3,324,625.88 and 30% barangay share 1,424,839.67. Refer to the Committee on Appropriations. Number 7, reclassification request of Ms. Annalisa R. Gwin and Peter Jonathan Gwin for the reclassification of 9,503 square meter portion of the property with a total area of 10,503 square meters registered under the name of Rufino Linatok Merito Isidora Makalintal, covered by TCC number 125907, lot 9491 PT, located at Barangay Bulacnin, from agricultural to residential use. Refer to the Committee on Land Utilization. Number 8, reclassification request from agricultural to commercial use of Ms. Loridel de Ocampo of the property with an area of 278 square meters, registered under the name of Melchin Construction Corporation, covered by TCT number 072-201-100-5553, located at Barangay Marawoy, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Joel Puwa is recognized. Joel. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Benito B. Pader and Susana C. Pader with an area of 400 square meters portion from a total area of 1,247 square meters from agricultural use into residential use located in Barangay Tibig. Any second? Seconded by the Honorable Briones Makasaet. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution approving the subdivision plan of Centrina subdivision to be located in Barangay Latag. Any second? Seconded by the Honorable Hernandez Veloso and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege, the Honorable Briones is recognized. Magandang umaga po. Gandang umaga po sa ating presiding officer, sa aking mga kasamaang konsehal at ang mga bisitang nandito ngayon. Ang aking pong privilege ay tungkol po sa pagiging loan district
ng ating lungsod ng Lipa. Nung nakaraang July, si Congressman Raneo Abu ng 2nd District ay nagpasa po sa Congress, House Bill number 129. Ito po ay ang paghingi ng pagiging loan district ng Batangas City bilang ito ay capital ng probinsya ng Batangas at sa mga dahil po sa mga facts na ibinigay po niya with regards to the population and the revenue na nakikreate po ng Batangas City. So, ang ating pong Lipa, ang ating pong lungsod ay hindi po nalalayo sa lungsod ng Batangas. According to the Constitution, Article 6, Section 5, Paragraph 3 of the 1987 Constitution states that each legislative district shall comprise, as far as practicable, continuous, compact, and adjacent territory. Each city with a population of at least 250,000 or each province shall have at least one representative dito po sa ating Kongreso. Tayo po ngayon dito sa lungsod ng Lipa ay meron na pong at least 301,474 persons based on the 2013 estimated population with a growth rate of 2.85% per annum. So dito pa lamang po, kitang-kita na po, malinaw na sa atin na pwede na pong magkaroon ng, pwede na pong gawing loan district ang ating lungsod based on the population. With regards to the income naman po, ang nakalagay po na minimum income ay 100 million. Alam naman po natin na lagpas-lagpas na po dito ang income ng ating lungsod. So, at ano po ang benepisyo para po sa kaalaman ng lahat? Ano po ang benepisyo pag tayo po ay nagkaroon ng sariling representante sa Kongreso ng Pilipinas? Ngayon po, tayo po ay kasama sa 4th District ng probinsya. Ang 4th District po ay merong 259 barangays na bumubuo ng ating 4th District na binibigyan at pinamamahalaan ng ating Congressman Dong Mendoza at ang kanya pong pondo ay hati-hati dito sa 259 barangays. Kasama na po ang 72 barangays ng lungsod ng Lipa. Kung tayo po ay magkakaroon ng isang representative, magre-represent po ng ating lungsod, ang isang congressman, pati po ang kanyang pondo na 70 million per annum ay mahahati lamang po at mabibinipisyuhan ang 72 barangays ng lungsod ng Lipa. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, halos kulang-kulang 1 milyon per barangay ang maibibigay ng isang congressman ng lungsod ng Lipa per year. At ito po ay makakatulong para sa mga infrastructure projects at iba po pong mga priority projects ng bawat barangay ng lungsod ng Lipa. Aside pa po dito na meron pa po tayong sariling representante sa House of Representatives ng Pilipinas. So with that, Mr. Chair, I would like to pass a resolution. Before you pass a resolution, the matter is referred to the Committee on Good Government. Mr. Chair, as chairman of the Committee on Good Government, I would like to Urgency. I would like to move for the urgency of this matter. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Makasay. Discussion. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa atin pong presiding officer, sa atin pong vice mayor, sa atin pong mga kasamahan, sa nag-privilege speech po kay Konsihala Bocala K. Briones. Ako lamang po ay meron pong ilan po lamang na katanungan tungkol po dito sa pagpapropose po natin ng magkameron ng sariling distrito ang lungsod ng Lipa. Kasi nabanggit nga ho ninyo under the Constitution ay
nakuha na ho ng LIPA ang requirements para ho maipasa o maging isang loan district ang lungsod ng LIPA. Ito ga po ay kailangan pa ho ng konsultasyon sa ating mga kababayan para ho maging loan district ang lungsod ng LIPA. Hindi ga ho natin ito kailangang ilapit ho sa ating mga kababayan para ho malaman nila ang pros and cons ng pagiging isang distrito, ng pagiging isang loan district. Ito ga ho ay ang 1 milyong PDAF, ang 1 milyon kada isang barangay na sinasabi po ninyong sa PDAF ay mapapabigay pa kasi po ay ang nakalagay po sa mga pahayagan natin, ang nakalagay po sa ating mga balita ay wala na pong PDAF ang mga congressman at hindi ho natin masasabi na talaga pong merong pang 1 milyon para po sa isang barangay. Pangalawang pong katanungan, ito ga pong, o pangalawa o pangatlo pong katanungan, ito ga pong pagiging loan district po natin ay papaano ho ang gagawing redistricting. LIPA lamang ho ang ihiwalay, tapos yung 6 na bayan po na natitira dito sa 4th District ay siya na rin lamang pong magiging ika-4 na distrito ng lalawigan. Kung gagawin pong pang-5 ang Batangas City, gagawin pong pang-6 ang lungsod ng LIPA naman. Tungkol po dun sa una niyo pong tanong sa PDAF, ngayon po ay naging sobrang stricto na nga po sa Congress. Hello? Ayan, pagdating po dun sa PDAF, alam naman po natin na naging sobrang stricto na ang pagre-release ng budget na isang congressman. Alam po natin ito dahil ito po ay nararanasan ng aking tatay, si Congressman Nicky Briones. Hello, ayan, ng AGA party list. So, ngayon po, ito naman pong sinabi ko na kulang-kulang 1 million per month, per year na mabibigay sa barangay. Ito po ay kung maaaprubahan ng kanya-kanyang department na magpapasahan. Hindi ka daw eh. Kagaya po na kasi sinasabi ulit kanina, ito pong 70 million per annum, ito po ay kung maaaprubahan po ng department na pagpapasahan ng ating congressman. Kasi alam po natin ngayon na para na ngayon po ay line budgeting na. So, ibig sabihin, hindi po kagaya dati na lump sum, 70 million, kahit saan dalhin ng congressman ay po pwede. Ngayon po, depende po sa, bago pa po magpasa ng budget, ay alam na kung saang barangay dadalhin ang project o ang pondo. So, kung ang isang kapitan ay nagpasa ng request for, kunyari po, farm to market road, ang atin pong congressman, ang gagawin po, ipapasa naman po ito, kunyari sa DA, para po, ang DA po ang magde-determine kung talaga bang farm to market road ang kalsadang ito o baka naman may farm to market road ang ano. So sila po ang magde-determine kung aaprubahan po ang project na ito. So yun po ang tungkol doon po sa PDAF na tinatanong po natin. Pero po ang nakikita ko po dito, main point po natin, magkakaroon po ng mas malaking opportunity para po magkaroon ng additional pondo ang lungsod ng Lipa maliban po sa naibibigay na pondo ng mayor ng ating lungsod ay may tutulong pa na congressman na solely focused on our city po. So yun po nakikita kong magandang benepisyo nun na pagka po naging loan district ang lungsod. The Honorable Mendoza is recognized.
Ay, nga. May kain ko, may ano dyan? May ka dyan? Hello. Yung akin pong kasunod na katanungan na tungkol po doon sa ito gawin, kailangan pa nating ikonsulta sa atin pong mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa na ihihiwalay po natin ang ating distrito o ang lungsod ng Lipa sa ika-4 na distrito. At ang pangatlo nga po ay yung akin pong nabanggit din kanina na papaano ho ang mangyayaring redistricting. After na ang Lipa ho ay maging isang lone district, paano po yung 6 na bayan na nasasakupan ng 4th district, ito gahoy gagawing papanatiliin na 4th district o tapos ay ang Lipa ay, at Batangas City ay 5th and 6th district. Yang gahoy kailangang ikonsultahin pa rin ho natin sa atin hong mga kababayan bilang hong bukal din ng ika-4 na distrito at ng buong lalawigan ho ng Batangas ay siguro napapag-usapan na rin ninyo yan sa Kapitolyo. At ang inyo pong lingkod ay nagagandahan din ho at na magkakameron ho ng lungsod, ng sariling distrito ang Lipa, pero yung gahoy hindi na natin kailangan po pag-aralan para naman ho may presenta natin sa ating mga kababayan ang pros and cons ng pagiging isang distrito. So yun pong dalawa pa pong katanungan na kung kailangan ikonsulta at yung pangatlo po paano ho ang distritong, ang redistricting na mangyayari. Yun pong with regards to the consultation, naniniwala po ako na, at napag-uusapan din po namin sa Kapitolyo, ang tungkol po sa redistricting na ito, sa redistricting ng Batangas City at redistricting ng Lipa. At magkakaroon nga po ng public consultation, kung hindi po ako nagkakamali, next week or next week, tungkol po sa redistricting ng Lipa. Dahil po hindi lang naman po ito concerning Lipa as well as the other towns na nakakasakop po sa 4th district. Ang kaya lang po ako nagpapasa ng resolution para po dito po sa Lipa mismo magsimula ang mungkahi para maging lone district ang ating city at saka po pag-uusapan kasama po ang ng provincial board at ang ating vice governor din po, ang chairman ng reapportionment ng probinsya, kasama po yon na pag-uusapan po natin, kasama po ang representante ng bawat sektor dito sa Lipa, kasama po ang iba pa pong mga municipalities na kasama sa 4th District. Follow-up question. The Honorable Mendoza is recognized. So, Mr. Chairman, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, napakaganda hong oportunidad na tayo ay magkameron ng isang sariling distrito, ang lungsod ng Lipa, at kung talagang ahong ang benepisyo ay mas nakakarami kaysa sa magiging disadvantages, ay yan ho'y maganda ho na maging distrito ho, na sariling distrito ang lungsod ng Lipa. Pero nabanggit ho ninyo na magkakameron po ngayong linggong ito ng isang konsultasyon para ho sa ating mga kababayan. Ang lungsod ng Lipa ay magkakameron ng konsultasyon bago ho magkameron ng para ho magkameron ng isang lone district. Kung tayo po'y gagawa ho kaagad ng isang resolusyon, hindi ko ho natin pinipreempt kung ano ho ang magiging desisyon ng ating mga kababayan. Kasi baka ho mamaya tayo po'y gumawa kagad ng isang resolusyon, ay ang atin pong mga kababayan naman ay ang gusto mapanatili po ang isang distrito. Siguro yung kailangan may disseminate natin, may inform po natin sa ating mga kababayan kung ano ho ang magiging pros and cons ng isang pagiging solong distrito. Lalong-lalo na ang ating mga kababayan po dito sa lungsod ng Lipa, para ho maliwanagan siguro kung ano ho talaga ang mangyayari sa distrito. So, ang sa akin po ay kung ito po ay napakaganda, pero hindi ko ho napaka-advance kaagad na tayo po ay gagawa ng isang resolusyon nang hindi pa ho natin nasasabi na manlaan sa atin hong mga kababayan kung ano po ang mangyayari pag tayo ho'y nagkameron ng sariling distrito. The Honorable Linatok is recognized.
Siguro po nais ko lang ding malaman kung yun pong binabanggit na public consultation ay kasama sa isa sa mga requirement na kaagad bago mag-endorso ang isang syudad o ang isang sanggunian, kung requirement na po ang pagkakaroon ng public consultation o baka ito po ay doon na gaganapin sa pagkakaroon ng plebisito pagka-approve ng Kongreso na tayo ay ang tao mismo ang magra-ratify by means of the plebiscite. Dahil lang alam ko po ang Batangas City ay wala po akong napakinig na nag-public consultation, pero hindi naman po masama kung magkaroon noon. Ano po? At ang alam ko po ay by December, ang Batangas City will be having, they're preparing for a plebiscite on December. At kung ito nga po ay requirement, at kung hindi naman po, at para hindi ho maantala at tayo umabot sa tamang panahon, ay di bakit ho hindi natin ipasa na nga kaagad. Pero kung required po ng pag-create o pag-create ng isang distrito na magkaroon muna ng public consultation, ay tama nga po na ito ay ating gawin. Kung hindi naman po, at ito'y makakapagpahaba ng proseso, edi gawin na lang po natin, madidinig naman po ang boses ng taong bayan pagdating po ng plebisito. Na ito naman po kahit approve ng Congress at natalo sa plebisito ay hindi rin humatutuloy dahil ito ay siyang expression ng taong bayan na hindi sila napayag na magkaroon ng lone district ang lungsod ng Lipa. Salamat po. The Honorable Makasaet is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ako po, magsasalita lang po regarding po dun sa ating sa loan district. Asahan po naman na lahat na I'm for the loan districting of the City of Lipa kasi nga ho, gaya ng sinabi ni Konsehala Bocala K. Briones, marami ho ang mga magagawang tulong pag ho tayo may representante at napag-usapan kanina ang PIDAF na alam naman po natin na nagbago nga ho yung paraan ng pagre-release ng budget sa ating mga congressman na lahat ng mga budget ay nakapasok sa executive. Pero kung tayo ay may sariling congressman o congresswoman dito po sa ating bayan, ay nandiyan po siya. Totally sila ho yung mas nakakalapit ng madalas sa ating mga nanunungkulan sa taas. Sila ho yung mas makakapagbulong at makakapagsabi para ho yung sa line budgeting at kung hindi lang ho 70 million ang may ibaba dito sa ating bayan ay mas malaki pa. Total alam naman ho natin ng executive department ay malaki ho talaga ang budget at hindi lamang po limited doon po sa mga budget na ibinibigay po sa mga congressman. Makakatulong po na may mga nagsasabi pa para sa atin. Then, in addition po dun sa sinabi ni Konsehal Don Linatok regarding dun sa requirement ng pagkakaroon ng public consultation. Sa akin po kasi ako sa pagkakaroon ng loan district, correct me if I'm wrong, I haven't read o pwede pong mahingin ng tulong si Konsehala Attorney Concon Hernandez na wala po kasi akong nakikita na requirement sa pagkakaroon ng public consultation. There being a plebiscite na kailanganin pa hong gawin na doon po mangyayari yung ating hong consultation. But then again, gaya nga po na sinabi ni Konsehala K. Briones, ay nakipag-coordinate din po sa atin ang provincial capital dahil nga po gusto nga po magkaroon ng public consultation. So ito po kung requirement man o hindi ay napakaganda po na tayo may public consultation na pwede naman pong isabay natin yung ating pong gagawin ng konsultasyon na ang alam ko po yung napag-usapan para nga ho mas streamline ang at mapabilis ang pagpapasa ng Loan District of Lipa ay gustong pag-isahin na lamang po yung mga activities. Total, magkakaroon ho ng public consultation ang ating Kapitolyo that would be initiated through a resolution that would be coming from the City of Lipa na i-endorse po natin sa ating Kapitolyo na kung saan po sila magpapagawa ng public consultation. Kailangan lamang po na mag-initiate galing po sa ating bayan. Dahil alam naman po nating lahat na bagamat tayo po yung magpapasa ng resolusyon sa ating bayan, sa Loan District, ay magpapasa pa rin po ng resolusyon for approval or denial ang ating pong Kapitolyo kung matutuloy o papayagan ang pagkakaroon po ng Loan District po of Lipa. So pwede naman po siguro tayong makisabay na dun po sa public consultation nila. But then again, to start the ball rolling, ay pwede po magpasa na rin ho. I agree with Consel Don na pwede na po nating masimulan agad po natin ito para naman ho hindi na nabibinbin. Dahil total ay malalaman din naman po sa consultation and doon pa sa plebiscite na gagawin kung ma-approvean po ito o hindi. The Honorable
Katipon is recognized. Galang nakapulungan. Gusto ko lang magpa-initial kay Ma'am Bukal, kay Briones. Yung daw pag-i-initiate, nag-i-initiate ho nito provincial government. Nito hong consultation. Kasi late lang ho, pasensya na ho. Para ho dito sa Lone District. Kaya po tayo ngayon ay humihingi ng suporta sa mga konsehal sa atin, mga kasamahan natin, para po dito po mag-initiate sa lungsod ng Lipa dahil tayo naman po ang main persons concerned dito po sa pagiging Lone District. Kaya po humingi po ko ng tulong sa inyo na nasamahan ako para magpasa ng isang resolution para po magsimula na. Sabi nga po ni Attorney JR to start the ball rolling in discussing po sa pagiging Lone District ng Lipa. Not very timely dahil kasabay po ang pagiging Lone District din ng lungsod ng Batangas. Kasi yun hong nabanggit ho ninyo, yun hong City of Batangas ay nasa Senado na ho for final reading ng Lone District ho ng Batangas City. At sa katunayan nung isang araw, kausap ko si dating Governor Congressman Mandanas na sila yung nag-i-initiate na magkaroon na ng pursige ang ating Senado na ito ay maging maaprubahan na at magkaroon na ng Lone District. Ang hindi ko lang ho malaman kung ito hong ating syudad, sino ho ang nag-initiate na tayo ho ay maging Lone District? Kasi ho, meron ho tayong Congressman Dong Mendoza, na sa tingin ko ho ay ang kanyang move sa ngayon, hindi ko ho masyado, hindi ito official, na magkakaroon muna siya rin. Mas maganda nga ho sa pamamagitan ng Sangguniang Panlungsod. Tayo ho ay kasama niya na mag-initiate nga ho tayo ng public consultation. Dito ho, kasi ho, mas pangit ho kung ang atin hong gagawin ay isang resolution kaagad at hindi muna tayo nagkukonsulta. Bakit hindi ho tayo mag-initiate sa pamamagitan ng Office of the Vice Mayor ng isang public consultation? Meron naman ho tayo logistic na pwede hong magamit sa kaunting merienda ng mga imbitahin natin, mga leaders, mga women's sector na pwede ho natin gawin ito sa cultural. Na dun ho, yun ho ang magiging ating armas para ho tayo makagawa ng isang resolusyon. Sa kadahilanan hong tayo ho ay tayo hong representante ng mga taga-lungsod ng Lipa, ang Sangguniang Panlungsod. Siguro mas malaking bagay at magandang proyekto ng Sangguniang Panlungsod na tayo ho ay sa pamamagitan pangunguna ng atin hong Vice Mayor Eric Aprica, ng mga konsehalong abogado at sa lahat natin sa inyo, tayo ay mag-initiate na. Kung kakayanin ho natin linggong ito, may prepared ang imbitasyon. And after that, saka ho natin gawa na isang resolution na tayo ay humihingi rin sa kagalanggaran kung sino man ho, ang Office of the President, na tayo ho ay Lone District na rin. Dahil malaking bagay ho, kung akong tatanungin, malaking bagay ho na tayo ay magkaroon na ho ng ating sariling congressman, ng ating hong sariling board member, ang Lipa. At siguro ito na may dito na rin manggagaling sa mga nakaupong ire. Ay mas maganda nga ho lamang, Bukal po mas maganda lamang ho na ibalik ho natin muna sa tao. Tingnan ho muna natin kung atin ho nga gagawa na paraan na tayo nga ho mag-initiate proyekto ho ng sanggunian na tayo mag-invite sa pamagitan ho natin lahat ng mga sektor ng senior citizen, women's, lahat. At ito nga as public consultation, ganun na rin nga ho na makita na rin ho natin ang kanilang opinion. Una-una, hindi naman po din required. Sa aking pagkakaalam, hindi po required na ang public consultation para po makapagpasa ng isang ng kagaya nito sa redistricting. At bilang sabi nyo nga po na
naniniwala kayo na maganda ang magkaroon ng sariling congressman ng ating lungsod, magkaroon ng sariling representante. So bilang elected officials po, tayo po na nandito ngayon, tayo po ay representante na ng mga naninirahan sa lungsod ng Lipa. Na ako po ay naniniwala na kung tayo po mismo ay naniniwala sa kagandahan ng pagiging lone district ng lungsod, tayo na po mismo ang representative ng ating mga sinasakupan dito sa lungsod. At tungkol naman po dun sa ating congressman, ako po ay naniniwala na mas maganda po na magsimula ang initiative na ito dito po mismo sa ating lungsod at tayo po ay ipapasa po natin kay Congressman Dong, ang ating representative ng 4th District, kung ano po ang kanyang sentimiento tungkol dito, kung ano po ang kanyang stand tungkol po dito, para po siya naman po, kung nakikita po niya na maganda at niniwala naman po ako na alam po niya na maganda ito para sa ating lungsod, siya po mismo ay tutulong sa atin na suportahan po tayo sa Kongreso. Kasama po ang iba pang mga congressman na naninirahan dito, kagaya ng aking daddy na si Congressman Nicky Briones ng Agap, at kasama pa po ang mga congressman ng iba't ibang distrito. Kasi po, nakita ko po sa House Bill na ipinasa ng ating congressman ng 2nd District na si Congressman Abu, kasama po niya na nag-sponsor ang 3 pang congressman ng distrito ng Batangas. Ibig sabihin po, lahat po ng congressman ng Batangas ay nagtulong-tulong dahil alam po nila na ikagaganda ito ng lungsod ng Batangas. Bakit po, I'm sure, kaya rin po nila yung gawin dahil alam nilang makagaganda po ito sa ating lungsod. Tungkol naman po sa public consultation, kagaya po ng nasabi ni Attorney JR kanina, pag po ito ay nagsimula sa atin at naipasa po sa ating congressman, sa ating probinsya, magkakaroon po ng public consultation, which is para po malaman din po ang lahat ng sentimiento na represented by different sectors of our city and our district, kasama po yung mga iba pa pong opisyales ng ibang bayan na nasa 4th District. So, bali, isahan na po na consultation ito. Actually yun maganda yung ating puntuhin din Kasi ang atin din para din yung proseso ng isang resolution o ng isang ordinansa na kailangan natin mag-public hearing o committee hearing bago natin ipasok sa resolution o ordinansa. At saka hindi ito concern ng probinsya. Ito concern ng taga-siyudad ng Lipa. Tayo ang may concern din ang taga-Lipa. At tayo kaya napaluklok din ay tayo ay ibinoto ng mga mamamayan ng Lipa. Mga rehistradong mamamayan ng Lipa ang bumoto sa atin. Ang atin lang naman para din yung proseso natin ng mga committee hearing. Ito parang ganun din. Kahit gusto natin, mas magandang bigyan natin ng importansya ang ating mga butante na atin kinukonsulta kasi mas pangit na tayo gagawa ng resolution saka tayo sasalang sa public consultation. Gapos na sila. Stage na. Mas maganda mag-public consultation muna tayo bago natin ipasok yung ating tinatawag na resolution. Ito ay usapin ng isang distrito, ika-6 ng distrito ng probinsya ng Batangas, at ito laso, pakiwari ko gusto ko lang i-initial o itanong rin sa inyo, ano naging move ng City of Batangas, ng Sangguniang ng City of Batangas, doon sa pagkaka-resolution ng Congressman Abu para magkaroon ng redistricting. Yun lang yun lang. Nagkaroon ng role, pumapilga ang Sangguniang Panlungsod ng Batangas City para doon sa naging resolution ni Congressman Abu doon sa Kongreso na ma-separate yung Batangas sa Lone District. Nagkaroon sa inyong pagkakaalam, nagkaroon ng partisipasyon ng Sangguniang Panlungsod. Mr. Chair, I move for a 1-minute recess. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, pagkatapos po ng ating recess na pag-usapan po ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Panglalawigan ng Sangguniang Panglungsod na magkaroon po
ng committee hearing, ng public hearing ngayon ding linggong ito. Ang akin lang naman po, kaya gusto ko ipasa agad ang resolusyong ito para po magawa ng agarang aksyon na nagsisimula dito sa lungsod ng Lipa ang paghingi ng pagiging loan district. Pero dahil po sa suporta rin ng ating mga konsehal na gusto ring agaran ma-deal ang isyong ito, magkakaroon po tayo ng public hearing ngayon na rin pong linggong ito. Wednesday po ng 9 o'clock ng umaga. Dito rin po sa session hall. Wednesday po, March 26. Pwede iimbitahan po natin ang bawat representante ng mga barangay, NGOs, ang simbahan, at magpapadala po kami ng formal invitation dito po sa committee hearing na ito nagaganapin on Wednesday, March 26. Consel Katipon, you recognize. Baka hindi kaya nang imbitahin ng Miyerkules dahil siguro ito naman sa lahat, may demokrasya ako'y mag-iimbita rin. Lahat ho na sektor, imbitahin natin. So, yun ho ang aking nakikita. Baka ho una-una yung venue, padalwa, baka ho yung 2 araw na preparasyon para sa imbitasyon, hindi ho talaga makarating sa sektor ho na dapat natin paratingin. Ganito na lang po. I-coordinate nyo na lang po. Yung pong pagpapadala ng invitation, ay siguro hanggang mamayang hapon, ay mag-uumpisa na tayo mamahagi. Kung meron na lang po kayong, kahit po lahat po na member ng councilor, na meron gustong imbitahin na sa tingin po nyo makakatulong sa atin pong gagawing public hearing ni Bukal K, ay i-coordinate nyo na lang po sa kanyang opisina sa chairman po ng Good Government. Pero I will make sure, as the head po ng Sangguniang Panglunsod, na yung inyo pong mga iimbitahan ay mapapadalhan po natin ng invitation. Salamat ho. At i-consider ho, unang-unang dapat ma-invite ho diyan ang congressman ho ng 4th District at saka ho ang ating DILG, ang ating regional officer ng DILG. Dahil ho baka ho magkaroon ng mga question na hindi ho natin masyadong malaman dahil ho tayo dyan ang nasa magpipreside ho dyan ang Vice Mayor. So magaling ho yung tayo prepared para ho at i-prepared ho question. Ang question naman ho siguro yung 2 laang. Payag baga kayo o hindi? Ang tingin kong nakikita ho natin question diyan. Final thoughts, Consel K? Muli, maraming salamat po sa suporta ng aking mga kasamahan dito sa Sangguniang Panglunsod, sa ating Vice Mayor, at naniniwala po ako sa positibong outcome na magiging public hearing na ito. At ito naman po ay para sa ikagaganda ng ating lungsod. Maraming salamat po. Privilege. Pahabol. Baka ho hindi kayanan ng staff, baka naman ho yung ating mga staff at mga sasakyan ay available para ho doon sa sinabi ni Vice Mayor na kakayanin hanggang bukas, na tulungan na rin ho natin. Maraming salamat po. Kailangan po natin ng tulong na pwedeng may bigay. Thank you. Privilege. Sige, Consel Bibong. Si Consel Puwa, then Consel Montalto. Magandang umaga ho uli, Mr. Chairman, sa atin pong mga kasama ho na naandito. Ang gusto ko hong buksan ngayong umagang ito, kaya po tayo tumayo, ay noong isang araw po o ngayong linggo hong ito, nagsalita po ang ating Pangulong Pinoy at inadres ho sa ating mga local government units. Ang sabi ho ng ating Pangulong Aquino, ay ang mga local government unit daw po ay maghanda, mag-prepare ho para ho sa darating na tag-ulan. At katulad nga po dito sa atin sa lungsod ng Lipa, meron na po tayong mga parte na nung nagdaan hong tag-ulan ay inaabot po ng baha. Siguro ho'y identified na naman po natin kung alin po yung mga areas na binabaha ho
noong nagdaang taon. Siguro matatandaan din ho natin dito sa Sangguniang Panlunsod na tayo ho ay nagpasa ng isang resolusyon, ng isang ordinansa na humingi po sa atin noon ang City Disaster Council na magalaw po ang Calamity Fund ng 70-30. Ang Calamity Fund po kasi ay 5% of our annual budget. At yan po'y pwede lamang pong galawin kung mayroon pong kalamidad na nangyari sa ating lungsod. Pero naipasa po iyan noong ilang buwan na po ang nakakaraan at meron po kasing lumabas na guidelines na pwede hong gamitin ang 70% at 30% po ay ititira lamang during the time of calamity. Siguro ho ay natatandaan pa ninyo na nung time na yon ay ipinasa po natin yung 70% po. At ito po ang nakalagay po sa atin. Ito po ay resolution amending the annual investment plan for 2013 of the City of Lipa by including the infrastructure projects funded by 70% of the Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Kasi po, binigyan na po natin ng resolution po ang ating pong Executive Department at ito'y sa paghahanda para ho sa mga baha na o kaya sa anumang kalamidad na darating po dito sa lungsod ng Lipa. Eh nung mabuksan nga po ng ating Pangulong Aquino, sabi ko siguro tamang-tama na mabuksan muli dito sa atin sa Sangguniang Panlunsod in aid of legislation. Kung ito po'y tama na po ang pagpapondo natin, tama na po ang pagpapagawa ho in preparation sa mga kalamidad na darating. Kasi kung ito po ay kulang pa, nandito po ang Sangguniang Panlunsod, nandito po ang inyong konsehal, natutulong ho para makapaghanda sa kalamidad o mga baha na darating po. Isa pa hong karagdagan tungkol po doon sa sinasabi pong preparation natin na tayo po ay kailangan po meron na hong mga ginagawa kasi ilang buwan na lamang po ay tag-ulan na naman at ilang buwan lamang po ang summer kaya dapat po naumpisahan na. Doon po sa mga inaprubahan din po natin nung nagdaang iyon, nagdaang ilang buwan, nag-aproba rin ho tayo nung mga sa preparedness na mga gamit na kailangan bilhin. Wala lamang po ako ng kopya ng ating mga inaprubahan ho noon, pero meron pong mga sasakyan, mga dilata, mga pansit, at kung ano-ano pa ho. Siguro ho ay mamaya po ay ang ating pong sekretarya ng Sanggunian ay mapoprovidean po tayo ng kopya kung ano po yung mga hiniling po nila sa atin. Baka po mamaya yun po ay kulang na, ay di atin po uling dagdagan sa paghahanda ho. O tingnan din po natin kung nasaan na po yung mga gamit na binibili pong iyon. Kasi katulad nga po ng nabanggit ko kanina, ang Calamity Fund po ay 5% of our budget which should not be used sa kung saang bagay po. Ito'y pwede lamang pong gamitin in preparation of calamity or nandito na po ang calamity itself. So, Mr. Chairman, in aid of legislation, I would like to refer this matter to our committee para po maimbita po natin, mapag-aralan po natin, at malaman po kung ano na po ang nagawa natin in preparation for the incoming rainy season, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Public Safety and Infrastructure. Privilege, the Honorable Puwa is recognized. Mr. Chairman, pwede pong pangalawang matter. Ang gusto ko paring buksan din huli ngayong umaga ito kasi po meron pong mga ilang estudyante ng KLL na lumapit po sa sa akin pong tanggapan at ito po ay ang concern po nila ay tungkol po dun sa mga insurance fee na binabayaran po nila sa ating eskwelahan na sa lungsod sa ating pong koleyo ng lungsod ng Lipa. Kasi matagal na rin daw po sila nakapagbigay o nakapagbayad ng kanilang insurance fee,
hindi pa daw po sila nadadatnan ng yung premium or yung kanila pong policy ng insurance. Ang sabi pa nga po nila sa akin, hindi ko naman po syempre pa na-verify din sa eskwelahan, pero ang sabi po sa akin ng mga batang ito ay hindi pa daw po sila na may medical or dental para po sa insurance. So siguro, Mr. Chairman, ito po kaya ko po binuksang ito, ay alam ko naman po makakatulong din po ito sa atin sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, makakatulad din po sa ating mga estudyante para naman ho, kung magkakameron ng aksidente, wag naman po sana, kung magkakameron po ng hindi magandang insidente doon ay protektado naman po ang ating mga kabataan. So Mr. Chairman, ito pong pangalawang bagay na binuksan ko po, gusto ko rin pong ma-refer sa tamang komitiba at nang mapag-usapan at mabuksan din po kaagad, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Education. The Honorable po, privilege? Sasagutin nyo. Sige. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, this is regarding the matter brought up by Councilor Bibong Mendoza regarding the insurance of our students at kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Dahil ito po dapat ay mabigyan ng pansin. Dahil nga po ay noong unang pagpupulong ng Board of Trustees ng kolehiyo, ay ang pinag-uusapan po nung natatandaan ko ay kung sino ang magpo-provide dahil meron po nung mga nag-o-offer ng mga private at pati po ay GSIS. So yun po ay hindi na napagtalakayan muli ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa Board of Trustees. Kaya maganda po na ito'y nabuksan sa pagkakataong ito dahil nga po ay ang alam ko, ang ating mga kababayang Tagalipa na estudyante ng KLL ay hindi nagbabayad sa ating kolehiyo. Ngunit yung mga taga-labas ng Lipa na estudyante natin ay sila po ay sinisingilan nito. Pero kahit nagbabayad o hindi, ayun po ay sagot ng City Government of Lipa. So, doon po sa mga estudyante sigurong nagko-complain ay baka ho sila ay naka-experience ng makapagpa-ospital, baka may mga napilayan, dahil po talaga yan ay magagamit ng mga estudyante kapag ka po sila ay nagkaroon ng karamdaman o anumang aksidente na hindi naman nais na ito ay magamit pa nila. Ano po? So, atin lamang po nga hanapin ang katunayan na ito ay na mayroon tayong siningil at dapat ay maibigay naman natin sa kanila na sa mga bawat eskwelahan, dapat po talaga isa nagkakaroon ng medical check-up, dental or physical check-up sa bawat eskwelahan. Tungkol pa rin ho dyan? Sige. Mr. Chairman, gusto ko rin lamang pong idagdag, tama po yung sinabi ni Konsehal Don Linato, na ang akin pong binuksan po ngayong umagang ito ay hindi lamang po tungkol dun sa mga nagbayad. Yung mga Tagalipa rin ho na estudyante na kailangan din pong merong insurance po sila, ay ganun na rin po, isabay na rin po para ho, sa isang committee hearing ay makita na ho, malaman na ho, mapag-aralan ho lahat ng bagay na yun, Mr. Chairman. The Honorable Puwa is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ito pong nakaraang mga linggo, tayo po nakita po natin yung mga meron po tayong 7 gumraduate na miyembro ng nagtapos sa PMA. So ito po yung napakalaking karangalan po sa lungsod ng Lipa na magkaroon po tayo ng 7 tao nag-gumraduate sa PMA at siguro karapat dapat din po lamang na sila po yung ating i-congratulate, Mr. Chair. Referred to the Committee on Education. Ano ba yan? Okay. Mr. Chair, with the authority coming from the Chairman of the Education, I move that we consider this matter urgent, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution congratulating and extending recognition to Ensign Kim Paulo A. Lopez,
from Tambo, Second Lieutenant Rona K. Salvacion from San Jose, Lipa City, Second Lieutenant Ralph Adrian B. Salvacion from San Jose, Lipa City, Second Lieutenant Rohel N. Garcia from Barangay Gis, Second Lieutenant Lou Christopher L. De La Cruz from Pinagtong Ulan, Hazel B. Lanto from Sico, Second Lieutenant Carlos M. Vera from Banay-Banay, who graduated recently from the Philippine Military Academy, class Siklab Diwa of 2014. Wala si Gudya. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Isa pa privilege ko. Privilege. Ito pong privilege yung ito ay patungkol po dun sa mga nakaraang linggo. Ako po may nabasa sa isang pahayagan at siguro at ako po sinigurado ko po muna kung ano po ang aking mga nabasa. Simulat sa pulpaman po, ako po ay declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Po is recognized. Pasensya na po kayo, talagang masama lang po loob ko, ano. So, simula pa nga po noon, kaya sabi ko kanina, madami po ako naririnig na balita kung ano-ano. Pero, ako po, ugali po, isa po akong tao na ugali ko. Hindi po ako basta nakikinig sa mga bali-balita at chismis. Kaya po yung isang issue po na kinasagutan ng isang kasamahan ay hindi po ako umiimik. Dahil ayoko po na ako'y nakakasira ng tao. Bagamat sabi ko nga po, wala po akong partisipasyon sa kung naman po yung lumalabas nating chismis na kung ano man. Masama man po loob ko, hindi po ako umimik. Pero ito po nakaraang linggo lamang ako po may nabasa. At iba na pong usapan ito. Nabasa ko po, ito nasa dyaryo na. At hindi ko po alam kung bakit napasama ang aking pangalan doon. Harap-harapan po, kaya kong sabihin, direkta, na hindi ako kasama doon. At kaya kong pabuluanan kung ano po mga nakalagay doon na hindi po totoo ang lahat ng iyon. Kaya napakalaki pong, ako po yung talaga nagulat sa aking nabasa. Bakit ako napasama doon at isa pa ang pangalan ko sa tinukoy na dahilan? Wala akong dahilan para makisawsaw sa isang gulo na wala naman akong kinalaman. Anong mapapala ko sa isang problema kung ako'y sasama? Baka mamaya kasira ko pa. Sa bagay, sabi nga nila, bagamat isa po ako konsehal, isa din naman po ako simpleng tao po din lamang. Bagamat sabi, ang tungkol yata doon ay parang pera, hindi po namin kailangan ng pera. Hindi ko kailangan makipag-usap ng tungkol sa pera dahil hindi naman po kami naghihirap. Nabibili ko kung gusto ko. Nabibigay ko sa mga anak ko kung ano gusto ko. Kahit napakasama ng loob ko, naidamay ang pangalan ko, na lalo't ito'y pinaghirapan ko.
Wala akong kagalit na kahit sino. Na kahit kailan, hindi ako nang agabyado ng kahit sino man. Kaya't napakasama na isasama ang pangalan ko at tutukuyin pa ako na isang dahilan. Kung ito po isang chismis lamang, hindi ko po ito para patulan. Pero po ito yung nabasa ko at nakita ko. Kaya't po ako'y tumatayo ngayon sa inyong harapan, nagsalita na dito, dahil napakasama ng loob ko. Hindi ko na po ito kaya. Kaya't ako po isang napakasayahing tao. Minsan lang po ako magsalita. Dahil lang po talaga napakasama ng loob ko, kailangan ko na po talagang ihinga ito. Wala po akong gustong sirain. Ang gusto ko po, mapatunayan lamang kung ano po mga nakalagay doon at kung kinakailangan pong ito danin sa legal na proseso, ako po'y nakahanda. Patutunayan ko na mali ang lahat na nakalagay doon. Malinis ko po ang aking pangalan. Wala po akong pinangahawakan. Tanging kayamanan ko po, pangalan ko, salita ko. Yun lang po pinaglalaman ko. Maraming salamat po. I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. The Honorable Monte Alto is recognized. Bakit ganyan lahat ang mukha ninyo? Tawa naman kayo dyan para maiba ang atmosphere. Mr. Chairman, tayo nga po ay na-assign as ad hoc committee ng hanapin natin ang mga magagandang karsada na bubuksan upang sa ganon ay maibsan ang trapiko dito sa lungsod ng Lipa. At tayo nga po ay gumawa na ng ilang ating ipopropose sa ating gagawing pagpupulong sa susunod na linggo. At kayo po bilang mga konsehal ay inaasahan ko na magbibigay din ng inyong idea kung may alam kayo na pwedeng buksan natin para sa ating alternative routes. Una po ay yung ating Star Tollway ay kung hindi nyo alam, yan po'y ginagawa na ngayon. Yan pong exit sa Bulacnin. Kapag ka po nabuksan yan ay isang napakagandang proyekto na nabuksan yan at napakalaki po ang magagawa niyan sa trapiko sa lungsod ng Lipa. Yan po. Una po yung alternative route natin, yung pong sa Canosa, i-exit siya ng San Carlos. Yung po ay merong lote na bubuksan ng karsada, makalagpas po ng Canosa. Yan po ay pwedeng mabuksan, ang labas na po ay San Carlos. So kung yung pong trapiko na nagiging problema sa Lasal dahil po doon sa pumupunta ng Canosa, umi-exit ng Canosa, pwede na po nating talagang i-one-way yung papuntang Canosa at ang exit na po nila ay papuntang San Carlos. Yan po. Ang pangalawa po ay yung sa Pilay Go na e-exit siya sa Sabang City Park Subdivision. Meron po tayong tinitingnan diyang mga lote o kaya yung gilid ng creek na sa halip na kung ang galing East District ay sa halip na papuntang Manila ay doon padadaan sa Sabang, pwede na silang kumanan dyan sa Pilay Go at ang labas na nila ay City Park. Malaking bagay doon sa Sabang na doon nga po ay congested na rin ang trapiko at nabalitaan ko naman po at narinig ko na ang Pure Gold ay nagsabi na bubuksan nila yung ating hinihiling na alternative road doon sa kanilang likod. Tama ba, Konsehal Pua? Nagmanifest na ang Pure Gold nung huling committee hearing? Wala pa rin. So, yun po naman po ay talagang ipinaglalaban natin na buksan talaga
Pure Gold, yung kaling ating sinabi na nakasaad sa ating SUP na ibinigay sa kanila. At kung sakali naman na talagang hindi sila tumupad, ay siguro naman ay pwede tayong gumawa dito ng isang resolution na huwag silang bigyan ng occupancy permit dahil hindi sila sumunod sa SUP na ating ibinigay. Kung hindi natin sila mabigyan ng occupancy, hindi rin sila makakapag-operate ng kanilang negosyong iyon. Yan po. Diyan po sa Barangay Antipolo del Norte, papuntang Barangay Coyomangui. Noon nga po magpa-approve ng subdivision plan dito, yung isang developer ay hiniling natin na magkaroon na siya ng kalye papunta ng Coyomangui. At yun naman po ay naibigay sa atin. Atin na lang pong titingnan yung mga kaduksong na lote para yan ay makalusot na ng Coyomangui. Napakalaking bagay din po kung may libing o kaya may affair sa Carmel, yung mga sasakyang galing Rosario, San Juan, Garcia, ay pwedeng magkaroon ng alternative route papunta ng Coyomangui, papunta ng Kabayanan. Yung pong sinasabi na dating bukas na kalye ng Barangay San Sebastian papuntang Barangay 7, yung po yung napakalaki din bagay, hindi na po dadaan ng kabilang kalye at yun na po ilulusot na sila sa papuntang Barangay 7. Yung pong reopening ng ating dating kalye na rin sa JP Laurel, yung pong malapit sa South Supermarket, papuntang Barangay 2, yun po yung atin na rin kakausapin upang sa ganon baka po muli nating mabuksan yung kalyeng yan. Yung pong Barangay Antipolo del Norte, papunta namang Latag. Yung pong subdivision dong isa, anong subdivision yan? Sa Antipolo, papuntang Latag. Yung pong isang subdivision doon ay ating pinayagan noon at inilagay natin sa kulatilya sa ating ordinansa na sila ay mag-provide ng kalye papuntang Barangay Latag. Doon po sa Barangay Latag, yung pong kanilang basketball court doon sa may eskwelahan, doon po ang lusot noon. At kung yun po yung magiging mabubuksan din, napakalaking bagay din po na yung papuntang Manila na mga light vehicle ay hindi nadadaan ng Kabayanan at sila ay makakaroon ng alternative route, papuntang Latag, diretso na po sila, sabang na po ang kanilang labas. At isa pa po yung maintenance sa mga existing alternative route na yung po sa ating sa Barangay 8, yung po yung nakita natin na medyo napakadamo na, kaya po nakakatakot ng daanan, atin pong ipame-maintain ng ayos sa ating City Engineer's Office. Isa pa pong tinitingnan natin yung service road from Barangay Tibig to Barangay Bulacnin through the Star Tollway. Yung po yung manggigilid, di ba po yung may kalye doon ng Tibig sa may basketball court na nakatutok na yon sa Star Tollway. Yun po ay titingnan natin kung makakakuha tayo ng right of way sa gilid ng Star Tollway papunta na po ng Bulacnin. Kung hindi man po ay nabalita natin na yung Ayala Land ay nabili na yung isang malaking portion ng lupa sa Barangay Tibig, yun po ilusot ng Barangay Bulacnin at kung sakasakali pong may development na itatayo sila doon, ay atin pong hihingan sila ng kalye ng lusutan Tibig to Barangay Bulacnin. Sa tingin ko po yan lang muna. At ako po ay humihiling sa konseho na pagtulong-tulungan natin ito at ito pong mga sinabi ko, kung meron kayong iba pang idea, ay inyo pong sabihin upang mapag-usapan namin sa aming gagawing pagpupulong. Ang chairman po nito, ay ako nga po, ang members po natin dito, ay si Consel Patmon, si Consel Joel, ang City Assessor, City Budget, City Administrator, City Engineer's Office, at City Planning Office. Marami pong salamat, Consel Raul Montealto. Siguro po, let's make sure na yung pong mga pinropose na alternate roads ay
top priority po natin sa paglalagay po ng budget para po sa concreting ng mga nasabing kalsada. The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat po ng ating mga kasamahan dito at saka sa mga bisita. In addition po doon sa sinabi ni ating Chairman, Consihal Montialto, meron po akong isang alternate road na ang exit po nito, kung matatandaan nyo yung sinabi nyo kanina na magbubukas na yung ating Star Toll diyan sa parte ng Bulacnin. Pero no tayong road from Balintawak na ang lusutunon ay doon sa Bulacnin. So isa rin yun sa makakatulong, Maraboy. Okay. So yun yata yung Santo Toribio, no? Sa gilid. Isa rin yun sa makakatulong na alternate road doon sa mga pag nabuksan po yung ating Star Toll doon sa may Bulacnin, na pwedeng maging daan papunta naman doon sa Star Toll. Yun hong Balintawak to Sitio Santo Toribio. And at the same time, meron mong nakipag-usap sa akin na isang taga-Bulbok at saka ho itong ibang bumibiyahe ng Ibaan Lipa. Kasi di ho ba yung ating sedihon nyo, yung sa Marin Redentoris Road, yun ho ay one way. So may request sa akin na kung pwede raw yung hindi rush hours, yung halimbawa from 9 o'clock in the morning up to 3 or 4 o'clock in the afternoon, ay maging two-way, yung from doon sa may intersection ng Ibaan Ludlod, hanggang doon man lang sa may kanto ng papuntang Guadalupe. Maglalagay ng tali sa gitna para maging two-way doon sa mga oras na hindi busy hours. Kasi ang ginagawa ng mga tricycle driver at mga single na motor, galing po sila sa Guadalupe, sinasalubong nila yung mga sasakyan na galing naman dito sa ating bus stop one way kasi papunta pong bayan. So napaka-delikado po para doon sa ating mga motorista na hindi naman nila alam na kahit one way ay tinutuway ng ating mga tricycle driver at saka ng mga single na motor. So I suggest din ng ibang mga nakausap kong tao na dumadaan dyan na kung maaari ay magawa ng isang resolution na pagdating po doon sa hindi BCRs ay maglalagay ng tali yung ating TMD na doon naman sila magiging two-way mula lang doon sa Guadalupe papunta naman doon sa subdivision ng doon sa may dating Harvest at doon na lang sila papasok. So yun po isang kahilingan sa atin na kung maaari pagdating sa hindi BCRs ay maging two-way, maglagay na lang ng tali doon sa may simula doon sa may kanto ng Harvest hanggang doon sa may Guadalupe para yung mga tricycle na sumasalubong ay hindi naman napakadelikado sa ating mga motorista. Mr. Chairman, yung pong minention ni Consihal Patmon, yun po ay hindi na sakop ng alternative routes. Yun po ay pwedeng mai-repair sa traffic, Mr. Chairman. So, si Honorable Hernandez Veloso is recognized. So okay, yun lang po, Mr. Rose. Thank you. Ilan din lamang po sigurong suggestion na baka po possible na mapasama po sa papag-uusapan. Yes, Madam. The first one is yung pagre-reconstruct siguro po ng San Sebastian Outpost, yung pong parang pinaka-triangle or island sa gitna. Kasi yung po kasing kanto na yon parang nagiging one-way dahil po sa maliit yung kalsada dun sa outpost na yon. So baka po yun lang portion ng papunta ng Bulbok, galing po doon sa one-way area, medyo mapalakihan po ng kaunti yung espasyo para po sa daanan ng sasakyan dahil nagiging, hindi po kasya halos minsan yung dalawa na magkasabay. Kahit hindi po kasama sa alternative routes yun, ay sige po, para sa kay Mrs. Veloso, ay atin pong isasama. Tapos kanina po kasi ay nasabi na ito po yung priority rin natin na mapopondohan po natin pagdating po sa pagre-rehabilitate. Isa rin po kasing napakalaking kumakarga ng traffic flow, lalo na po sa Canosa and Lasal na traffic, yung pong Villa Lourdes subdivision. And doon po sa meron pong area po ng Rotary Club of Lipa,
ay minsan po ay hindi ho yata mapagawa ng mga Rotarian doon. Bako-bako na po ay nagiging one-way din ho minsan. Ay liban na lang ho kung sasagutan ho ng mga Rotarian na marayaman, ay pwedeng-pwede na ho siguro. Pero kung hindi, baka naman ho po pwedeng lakarin na ho natin sa Villa Lourdes na ma-donate sa city dahil majority of the traffic of Lasal and Canosa, dito ho gumagamit ng alternate route po nila. Yun pong kalyeng yon ay donated na sa city. Ayun, Ngayon po ay gustuhin mang ipagawa ng mga Rotary Club of Lipa ay sa laki po ng ginagastos nila sa PT Center na kung saan mahigit 100,000 a month ang kanilang pinag-contribute para masustain yung PT Center, ay hindi na po namin dadalhin sa karsada ang pondo at sa mga PT patients na lang na po namin bibigay. Ayun po. So baka ho po pwedeng mapasama rin siya sa listahan ng existing na alternate routes po natin na po pwede hong pondohan for rehabilitation ng lungsod ng Dipa. Ang isa pa po ay yung pong naglagay po kasi tayo ng alternate route sa Canosa, palabas. Pero ang naisa ho kasing majority ng cost ng traffic talaga dito, yung ginagawa pong parking space, yung kahabaan po ng kalsada na ito, normally din ho na mga estudyante ng Lasal at ng Canosa, mga services din po. Dito minsan ho nagpa-park, mga private vehicles. Ay talaga naman nung hindi rin naman ho mapagbawal at di masaway, I would like to propose that we impose na lang po siguro parking fee from 8 o'clock to 5 o'clock. And we can tap siguro the barangay officials of mataas na lupa and we can adopt a profit sharing. Sila ho mag-implement, mag-ticket ho ng parking fee from 7 o'clock ng umaga hanggang siguro po ay 6 o'clock ng gabi. Tapos po ay 70-30. 70% will go to the barangay and 30% will go to the city for implementation na lamang po siguro. Siguro po sa ma-repair yan sa committee ng traffic kasi po ay sasala po dun sa committee na hawak ko which is alternative routes lamang. Okay po. So kung alternate routes lamang din po, I would like to propose this na lang po siguro on a separate day, siguro with appropriate or draft ordinance na. Pero finally po for alternate route, na-mention nyo po kanina yung from Guadalupe subdivision going to Barangay 7. Meron na rin po bang nagli-link ng Guadalupe subdivision going to San Sebastian so that hindi ho nagka-counterflow yung mga tricycle doon po sa 7 de Junio? Walang Guadalupe, hindi kasama yung Guadalupe subdivision. Yun po yung sa may San Sebastian, lusot po ng Barangay 7. Wala pong exit ang Guadalupe papuntang San Sebastian. Yun nga po yung isa siguro na... Pero kung magkakaroon naman ho ang San Sebastian going straight to Barangay 7, at least hindi na ho. Sige po. Maraming salamat po. The Honorable... The Honorable Monfero is recognized. Clarification lang po ito doon sa sinabi ng ating kagalang-galang Konsihala Concon regarding ho doon sa barangay outpost. Para ho sa kaalaman ng lahat, yun yung barangay outpost doon sa barangay namin, sa San Sebastian, yun ho ay sa pag-aari ko pa. Yung tinatayo yun ang outpost. Yun yung outpost na yun ay nasa titulo ko pa. Yun ho ay hanggang doon sa may tapat ng bahay ko, sa may bodega ng Buhanginan, yun ay nasa titulo ko. Mahigit na 300 square meter yan. At yan ho yun yung panahon ho ni Governor Dino, siya pang mayor dito, yun ho ay nailapit ko na. Kaya lamang po ay sad to say na walang naging aksyon. So, last mayor nung panahon po ni Mayor Gosos, yun ho ay napag-usapan na rin namin. Kaya lang, hindi rin ho nag-materialize. Kasi nga ho, sabi ko, kung talagang kailangan at kita naman natin na matagal nang ginagamit yan ng ating mga motorista, ay pag-usapan. Pwede naman sigurong gawa natin yan ng isang ordinansa na magkaroon lang halimbawa ako ng, or halimbawa sabi natin, for 20 years na moratorium para hindi ako magbabayad ng taxes, real estate tax, o kung ano man, ay pwede kong i-donate yan sa city government. So, this time, nabuksan na rin ho ni Konsyala Concon yan. So, willing ho ako na makipag-usap regarding that matter para makatulong tayo sa ating mga motorista. At yun naman hong outpost na nakatayo doon, yan naman hindi ho ako nagpagawa. Yan ay hindi ko alam kung saan galing ang pondo niyan.
So I suggest na it's much better na i-coordinate natin sa barangay para mapag-usapan kung paano natin na kasi siyempre pag pinaluwang po natin yung daan, may epektuhan yung barangay outpost. And ang alam ko, yan ho ay matagal nang may proposal na gigibayan at paliliitin. So, yun lamang po. Para lang malinawan na yung tinatayuan ng outpost, yan ho ay pag-aari pa ng inyong lingkod. Maraming salamat po. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Chairman, unang-una ho ay gusto ko hong batiin ho ang atin pong kagalang-galang na Raul Monte Alto sa pagpresenta ho niya ng mga alternate route at nakikita ko naman ho na maganda ho ang kahinatnan nito. Sa kanya hong pag-aaral, nakita na ho natin ang ilang mga lugar na pwede hong buksan. Ito nga ho ay matagal na ho nating sinasabi na dami ho ang sasakyan. Pero hindi ho nalaki ang kalsada, hindi ho nadadagdagan. Sa kanya hong iniisip na hong ito ay palagay ko ho'y napakaganda at madami ho ang makikinabang, madami ho ang maluluwagan dito sa lungsod ng Lipa pag sila ho'y pumunta. Ang akin lamang pong kaunting katanungan sa atin pong chairman po ng atin pong mga alternate routes ay kailan po natin kaya pwedeng umpisan ho itong mga bagay na ito. Napakaganda ho ng inyong presentasyon. Kami ho, palagay ko ako, kasama na ho ang ating mga kasama dito sa Sangguniang Panlunsod, ay agad-agaran na ipapasa ang isang resolusyon, isang ordinansa, isa hong ordinansa na nag-a-appropriate ng paglalagay ho ng mga pondong yan kung meron po tayong pagkukunan. Kasi talaga pong kailangan na yan ho. At tayo ngayon nagpapasalamat ho sa ating chairman na talaga hong pinag-aralan pong mabuti yan. Yan naman po kahit hindi po sabay-sabay kaagad mabuksan, paunti-unti ho ay malaking tulong na ho ang magagawa sa atin hong traffic dito sa lungsod ng Lipa. Kaya nga ho ako'y saludo kay Konsehal Raul Monte Alto at talaga pong nakita po natin ang kanyang ginagawa bilang engineer ho, bilang konsehal ng lungsod ng Lipa, ay kita po natin ang kanyang pagpupursige. So ako po, kasama palagi po ang lahat ng ating mga konsehal, ay sumasama sa inyo na magawan na ho kagad ng paraan, mabigyan na kagad ng pondo sa mga iniisip nyo hong iyan at siguradong makakatulong sa lungsod ng Lipa. Kung meron pa ho, there's no, Mr. Secretary. Privilege for urgency. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, with the express permission of the chairperson on land use, pursuant to the 11th regular session, I move that we consider item number 5, request for the approval of the final subdivision plan, analysis of Casa Feliz to be developed in Barangay Pusi, Lipa City for urgency, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection? Hearing none, the matter is hereby declared as urgent. I move that we pass a resolution approving the final subdivision plans together with the final subdivision plan analysis of Casa Feliz to be developed in Barangay Pusi, Lipa City for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded, discussion, objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. Urgency. Mr. Chair, on business for the day, items number 1 and 2, I move that these items be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. Item number 1 and item number 2 of business for the day is hereby declared as urgent. Provided that attached is the endorsement of the City Budget Officer and the local finance, I move for the passage of a resolution concurring the approved supplemental budget number 1 of Barangay Calamias for the budget year 2014 in the amount of 64,413
pesos 0.54 centavos. Any For third sec- and final reading. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget number 1 of Barangay San Guillermo for the budget year 2014 in the amount of 126,414 pesos 0.80 centavos. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. In addition, Mr. Chair, I move that this be considered as urgent, the supplemental budget of Barangay San Francisco. Refer to the Committee on Appropriations. I move that this matter be considered as urgent, Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection, hearing none. The matter is now declared as urgent. I move, Mr. Presiding Officer, that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget of Barangay San Francisco for the budget year 2014 in the amount of 152,519 pesos 0.65 centavos, Mr. Chair. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Secretary, meron ba? Likewise, Mr. Chair, I move that item number 6 on budget on business for the day regarding the RPT refund of Little Fuse, which was due last year pa po. Na ito naman po ay nakita natin ang certification ng ating treasurer at request ng city administrator that there has been since 2008 there has been a surplus in their payment of RPT taxes. That's why I'm moving for the urgency of item number 6 of the business for the day. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection, hearing none. Item number 6 of business for the day is hereby declared as urgent. Mr. Chair, provided that this matter has passed through the Local Finance Committee, endorsed to us by the City Administrator by authority of the Mayor, I move that we pass an ordinance allocating or appropriating 50% of the RPT refund amounting to 4,749,465 pesos 0.66. And the said fund shall be taken from the general fund 3,324,625.88 centavos and 30% for the barangay share 1,424,839 pesos 0.67, Mr. Chair. Any second? Discussion? The Honorable Katipon is recognized. Sir, yun yung Mr. Chairman, yun yung refund ay ibabalik ko sa Little Fuse sa Kwan. Hindi ka ho yan po pwedeng advance payment na lang nila next Kwan. Hindi ho tayo maglabas ng para hindi na tayo naglalabas ng pera. Mr. Chair, ito po ay December pa po. Ibig sabihin po ay included na dun sa due for refund na po ito. So sila po naman ay very religious na nagbabayad ng kanilang pondo. Kaya po ito po ay 50% pa lamang nung i-refund po sa kanila. Ang total po talaga na i-refund sa kanila is 9 million, almost 9.5 million. So ito po ay 50% pa lang. Sa record po, simula 2008, ang kanilang excess na ay mahigit 1,055,000. 2009, 2,110,000. 2010, 2,110,000, 2011, 2,110,000, and 2012, 2,111,000. Mr. Chairman, ano ho kayang justification ng treasurer at ng mga previous na nagkaganon ho yung kanilang tax payment sa RPT, sa real property na lumabes na from 2008, ngayon naman ho 2014, bakit ho nga kayo kaya nakuha ng city treasurer itong ating
sinasabi nilang refund. Kasi yung ang punto ko din baka naman pwedeng huwag na i-refund, advance payment na nila this coming 2015, 2016, para hindi na ho naglalabas ang syudad ng Lipa ng pera. More income ho sana kailangan natin kung po pwede. No, ang isa po siguro sa issue dito ay ang ating system in the computation of RPT ay nagkakaroon po ng problema during that time. Kaya po siguro nagkaroon ng assessment na medyo mataas-taas. Ito naman pong little fews, religiously, whatever is asked of them ay nagbabayad po sila. So, in this, sa present to, parang nag-contest sila. Itinama na ito pong 2013 ay nagkaroon po tayo ng rehabilitation ng ating system. So, tumama po yung kanilang assessment. Kaya po sa kanilang binayaran ay nagkaroon ng ganitong excess sa RPT collection sa kanila. So, ito po yung proseso na magre-refund. Mr. Chairman, for the record, that is nag-start ho yan from the assessment of the city assessor. Ini-implement lang ho yan ng city treasurer ng 2008. Kasi sila nagsimula magkaroon ng excess. Okay po, thank you. Honorable Mendoza is recognized. Mr. Chairman, sa narinig ko nga po kaninang komento ni Consejero Nilo, ay ako po ay sumasang-ayon din sa kanya na kung maaari, ay instead of giving them a refund, ay let us give them discount para ho sa susunod na RPT po nila. Kesa ho isosoli natin ng cash sa little fews. Kasi po, iyang katulad po niya, isasauli ho natin ng 4 na milyong piso, ay samantalang kung yung 4 na milyong piso ay naandito po sa pondo ng Lipa, pwede ho natin gamitin doon sa kanina hong ipinopropose na alternate route ni Consejero Raul Monte Alto. Instead of giving them back, why don't we just give them a 10% discount or kung ano ho ang allowed by law na pwede ho natin gawin para ho yung pondo na kanila pong naibigay po sa lungsod ng Lipa ay magamit naman ho natin in some other useful things. I think, Mr. Chairman, it won't be contrary to law kung ito po ay tatanggapin natin at bibigyan po natin sila ng insentibo. Kasi po, ang nakikita ko po, yung pondong yun ay makakatulong po para ho makapag-umpisa na kaagad sa ating mga alternate routes, Mr. Chairman. The Honorable Makasaet is recognized. Mr. Chair, regarding lang po dun sa pinag-uusapan, I understand the best intentions of our councilors Bibong and Consel Nilo na wag na nating ilabas yung pera dito po sa ating kaban ng bayan. But then again, siguro po tayo magkakaroon ng problema as regards dun po sa recognition of income at saka dun sa mga karapatang pantao. Yung karapatan ng isang korporasyon na sa katunayan po ay dahil dun sa mga certification na ini-issue ng ating nung city treasurer at ng city assessor na nagkameron sila ng overpay, I suppose it's an overpayment kaya tayo magkameron ng refund. By that fact alone po ay ating pwedeng sabihin na yung may jurisdiction, yung may pagmamay-ari na dun sa pera na overpayment, kaya po nagkakameron tayo ng proseso para po i-refund yung ating mga overpayment of taxes, ay sila po kasi yung may karapatan. So hindi po natin, I'm just under my opinion na parang hindi po natin pwedeng malampasan yung pagmamay-ari na ng ibang tao. But then again, siguro po, kung papayag naman sila, wala akong problema. Kung sila papayag. But then, siguro po hindi kayang sakupin ng ating batas, ng ating mga ipapasang resolusyon, ang isang pag-aari naman ng isang pribadong tao, ng isang pribadong korporasyon. So I think we're parang nag-overstep po tayo dun sa ating authority if we're going to pass that kind of resolution, Mr. Chair. Hindi rin naman basta pa. Mr. Chairman, so yung statement ni Kwan na karapatang pantao, kasi ang tingin ko din ito yung magiging president dahil sa statement ni Consejero doon na siguro kaya nagkamali ang assessment noon ng panahon ngayon ng assessor ay dahil sa
nagkuhan ho yung mga computer natin sa pag-a-assist ng ating mga lupa. Ay baka ho ito yung maging president at pa may magpakwenta rin ho itong PKI, Nestle, na yung kanilang RPT ay mas lumobo rin ho ng panahon ngayon at pa may humingi rin na refund. Kung nagiging president naman ho ng city government at ito rin nagagawa ho natin ng paraan na hindi na ibalik nga ho sa kanila yung kanilang yung kanilang sobrang bayad dito sa ating real property tax at yun ay advance payment na nila. Ito yung advantages to the city. This is not a human rights violation, pakiwari ko, dahil yun ay malaking bagay na kasi ang nagiging problema ho natin sa ating syudad, yun yung collection pa rin eh. Yung pangongolekta ho natin sa ating mga taxes. Ngayon, ito na may nandyan baka pwede naman ho, kung kailangan mag-resolution ng Sangguniang Panlusod. Sangguniang Panlusod, resolution na ito ay baka po pwedeng intact na at ito ay advance payment na ninyo for the coming real property tax payment. The Honorable Makasaet is recognized. $9 million nga eh. Mr. Chairman, doon nga po sa sinabi nga po kanina ng ating pong kasama na ating pong konsehal na si Konsehal Makasaet, tama nga po iyon. Kung hindi po talaga papayag po ang isang korporasyon na ibigay po na advance payment po ang yung sa RPT nila, ay talaga pong hindi maaari. Kasi talaga pong it takes two to tango, kailangan ho ay pareho may agreement ang city government. So why don't we have a committee hearing regarding the matter para ho makausap po natin sila kung sila ho'y papayag na ito po'y advance payment na lamang para ho sa kanilang RPT at nang magamit naman po ng lungsod ng Lipa ang pondong ito. Kasi ho, isa nakikita ko po naman, sila po ay religiously na nagbabayad po ng kanilang RPT. So, I don't think next year ay hindi sila magbabayad. Sila po yung magbabayad din. Yun na nga lang, let us give them, syempre, yung due course na, yung due process na mabigyan din natin sila ng kaunting discount pa at ng mauna na ang pagpapagawa natin kasi 4 million pesos is going to be a big help kung ito po'y mailalaan po natin sa mga pagawain po natin dito sa lungsod ng Lipa. So, Mr. Chairman, if the proponent is willing, siguro mas maganda na ating daanin na po ito sa isang committee hearing, kausapin po natin ang atin pong Little Fuse o ang may-ari po noong gusto pong kumuha ng refund at nang maipaliwanag po natin na it will be a big help to the city kung ito po ay magagamit muna ng lungsod ng Lipa, ang perang yan para sa mga pagawaing bayan, Mr. Chairman. The Honorable Makasaet is recognized. Mr. Chair, in addition lang po dun sa akin sinabi kanina at bilang kasagutan dun sa mga nabanggit. Kasi po under our local government code, meron po tayong under our NIRC, ay meron po tayong dalawang paraan kung paano po natin binabayaran yung mga overpayment of taxes. One is through tax refund and one is through the issuance of a tax credit certificate. At nang naayon po dun sa ating NIRC and it's also being implemented dun po sa ating mga real property taxes na ang naglalabas po dyan is under the ang tingin ko po yung Local Board of Assessment Appeals, tapos umakyat pa po yan sa Provincial Board of Assessment Appeals, hanggang umakyat pa po yan sa CBAA, sa Court of Appeals, sa Supreme Court. So, ang akin naman po, kaya ako nababanggit po yung mga bagay na ito, kasi I think we're on the first stage dun po sa ating Local Board Assessment Appeals. Na kung ating pong titimbangin yung mga pangyayari, kung ating pong i-delay ito, kasi kung hindi naman ho natin i-grant yung refund po natin dito, most likely than not, pwede ho sila mag-apila sa ating Provincial Board Assessment Appeals. Kasi po pag real property tax yung pinag-uusapan natin, yan ho'y aakyat at aakyat pa. Hindi pa nga ho titigil sa PBAA, aakyat pa yan sa Central Board of Assessment Appeals. So kung ating pong titingnan, ay mahaba pa po procedure niyan. But if we could look on the bigger view,
dito po sa ating titingnan if we're going to, kasi po ako, I'm under the opinion na if we're going to be friendly to sa mga investors natin, kung nandun naman po yung karapatan nila na kung sila man po talaga ay nagbayad ng sobra sa mga buwis na kanilang binayaran, ay tingin ko po yung nararapat din naman na dapat ibalik sa kanila. So we could, kung nagbayad ng malaki. So, ngayon naman po, ay malaki rin po kasi ang magagawa nun para sa ating bayan. But then again, I agree na kung ito po sa papayagan ng mga both parties kasi ang exemption naman po dun sa sa tax credit certificate and tax refund is if that yung kung papayagan po ng both contracting parties na magkasundo na gamit kasi total pera na naman nila yon ay kung papayagan nila okay lang. So, yun nga lang po, kailangan lang medyo paano kung hindi naman sila pumayag. Doon naman ho tayo magkakaroon ng problema, baka itaas na lang itaas ito, imbis siguro na magbagsak sila ng iba pang mga proyekto o iba pang mga projects o palawakin pa ang kanilang mga investment capital dito o magtayo pa ng extensions, baka hindi nila gawin. So, yun lang po ang akin para may consider din natin yung mga after effects kung doon po sa ating mga gagawin decision. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Chairman, tama nga po yung nasabi po ng atin hong kasamang abogado na si Konsehal Makasait na ito nga ho ay mahaba hong proseso. Pero katulad nga po ng mga nabanggit kanina, pati ho ni Konsehal doon, ito po'y babayadan na po natin. Ito po'y nandito pa lamang po sa ating local board. At kung ito nga po ay magkakameron ng usapan at magkakaayos po, hindi na po siguro rin sila mag-aapila. Alam ko ho na madami proseso ang dadaanan kung ito ho ay hindi sila sang-ayon doon sa kanilang ginawang appeal sa board ng kanilang assessment. Pero kung magkakameron ho ng usapan, ang city government at ang investor po natin, ay palagay ko ho ay hindi na ho sila para mag-apila pa, hindi na ho para umabot pa sa atin pong Supreme Court. Kaya nga po ang aking nga pong suggestion ay magkameron po tayo ng isang committee hearing, doon po natin kausapin kung ito pong mga investor, kung ito pong investor na ito ay pumapayag. Kung hindi po pumapayag, karapatan din po nila ang hindi ho nila pagpayag. Pero kung ito naman po ipapayag, wala hong mawawala sa lungsod na Lipa, kung hindi nga po mag-gain pa po at ito nga ho'y may ipapagawa para ho sa mga proyekto. So, Mr. Chairman, ako po ay muli pong lumalapit sa atin pong proponent na kung pwede ho ay magkameron po muna ng isang committee hearing at nang makausap po natin ang negosyanteng involved po dito at baka sakali pong makakatulong po sa lungsod ng Lipa, Mr. Chairman. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, for the last comment, number 1 po, yung pera pong ito ay hindi sa lungsod ng Lipa na ibabalik sa kanila. Na noong pong nakaraan na nag-budget hearing na po tayo, napag-usapan na po ito dahil December 4 pa ho itong kanilang endorsement sa atin ng City Administrator ng Local Finance na kung saan matagal na rin po nila itong pinag-uusapan. At ang naging agreement nga po nila ay ang i-refund muna ng city government para makatulong sa city na hindi agad mag-refund ng mahigit 9 million or 9.5 million, ay 50% lang muna ang kanilang kukunin. Doon po pumayag ang Little Fuse. Dahil sa karapatan po talaga, dapat ang mapabalik sa Little Fuse ay 9,458,000. Pumayag na po sila, nakalahati na lang muna upang yung pondo naman na sa halip na ibabayad sa kanila ay kitain muna or maipagpagawa muna ng mga pagawaing bayan at serbisyo. So, ang sinisingil po, ang dapat po talaga nating ibalik na hindi pera ng City Government of Lipa, na ito'y pera ng Little Fuse ay 9.5 million. So, ang kanilang naging agreement ay 50% only ang babayaran muna sa kanila, Mr. Chair. Kaya po ito'y June na po, last year pa. Ano? At siguro po, dun sa proposal ng ating mga kagalang-galang konsyal, ay siguro dun po natin pwedeng i-subject sa committee hearing muli na yung remaining 50% na i-refund pa sa kanila ay yun na ang wag na nating ilabas na pera, kundi maging discount na, staggered discount sa kanila
ng city government sa kanilang mga susunod pang babayaran na buwis. So, Mr. Chair, I reiterate my motion for the approval of this objection? ordinance. Those who are in favor of the motion, please raise your hand. Those who are not in favor, please raise your hand. 8 in favor, 1 against, 1 abstain. The motion is hereby approved for third and final reading. Urgency, Mr. Secretary. Sige. Reclassification request of Malarayat Rural Bank from agricultural to residential use of its property with an area of 900 square meters out of 1,306 square meters. Referred to the Committee on Land Use. The Honorable Makasaet is recognized. Mr. Chair, I would like to move for the urgency of barangay ordinance passed by Barangay Quezon stating that isang kapasyahan ng sanggunian na maging Purok 6 ang Project 6 na sakop ng Purok 1 sa Barangay Quezon, Lipa City. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection, hearing none, the matter. Item number 3 is hereby declared as urgent. Likewise, I move for the passing of a resolution concurring the said ordinance. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I would like to move for the urgency of another barangay ordinance passed by Barangay Quezon. Isang kautosan ng sangguniang barangay na nagbabawal na ang pagpasok ng sinuman sa lupain, looban na may looban sa Barangay Quezon. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection, hearing none. Item number 4 is hereby declared as urgent. Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the said ordinance. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Any other matters? I move to adjourn. Any second for adjournment? If there's an objection, the Honorable Dalawa ng beses itakot ko. Hernandez Veloso is recognized. Love you. Mr. Chair, I move that we consider item number 8 as urgent with the express permission of the Committee on Land Use. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Item number 8 is hereby declared as urgent. I move that we pass an ordinance reclassifying the property of Melgin Construction Corporation with an area of 278 square meters located Barangay Maraway, Lipa City for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion. The Honorable Katipon is recognized. Saan ho ya? Anong kahong area ho ng laki niyan at portion 200, lang? as mentioned, Mr. Chair, it has an area of 278 square meters. So, that is not a portion of something big o isang malaking kuha na kinuha lang ng 278. Yes, Mr. Chair, it's just a portion of that area. What area? 278 square meters, Mr. Chair. Okay. Second the motion, Mr. Chairman. Objection. Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. For third and final, I move to adjourn, Mr. Chairman. Mr. Chair, What's the pleasure of the Honorable Hernandez Veloso? I move that we consider item number 7 as urgent. Any second for urgency? Any second? Second. Seconded. Discussion, objection, hearing none. Item number 7 is hereby declared as urgent. As requested by the committee chairperson on land use, I move that we pass an ordinance reclassifying 9,503 square meter portion of the property registered under Rufino Linatok, married to Isidora Macalintal, located at Barangay Bulacnin, Lipa City, from agricultural to residential use for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, The Honorable
Kasama na po ito sa other matters. Okay. For urgency, Mr. Chair, I move that we consider the other matters joint request for reclassification as urgent. Any second? Discussion? Objection? Hearing none, the matter is hereby declared as urgent. I move that we pass an ordinance reclassifying a parcel of land with an area of 1,306 square meters situated at Barangay Pag-Ulingin, Bata, registered under the name of Malarayat Rural Bank from agricultural to residential use for third and final Any reading. second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Levista is recognized. Mr. Chair, kasamahan ko po sa mga sa sanggunian. With permission from the Chairman of the Committee on Environment, I move for the adoption by the Sangguniang Barangay of Barangay Quezon, Lipa City, isang kautusan ng Sangguniang Barangay na itali o ikulong ang mga aso na nagkalat sa kalsada ng Barangay Quezon, Lipa City. I move for the approval of this. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Item number 5 is hereby declared as urgent and approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Kung wala na po, there's no other matters to discuss, and if there's no objection from the floor, any second? Seconded. The session is adjourned.